Pilipino ang nag-volunteer mag-repack ng relief goods para sa mga nasalanta ng bagyong Yolanda. Para sa kanila, maliit na bagay lamang ito. Pero abot-abot ang pasasalamat ng mga biktima ni Yolanda ng pamahalaan. Para sa detalye, balitaan mo kami, Ara Perez. Patuloy pa rin ang isinasagawang repacking na relief goods sa DSWD warehouse sa Pasay City upang ipamahagi sa mga lugar na matinding nasalanta ng nakalipas na bagyong Yolanda. Mula nang magsimula ito nitong Sabado, libo-libong relief goods na ang handa ng ipadala sa Kabisayaan. Kung noong mga unang araw ay halos mga kasapi lamang ng militar ang nagre-repack, ngayon ay dagsaan na ang iba't ibang volunteers upang tumulong. Ayon kay Major Warden Zamora, Chief ng Public Affairs Branch ng Joint Task Force NCR Division, magaan at maayos naman ang kanilang operasyon sa warehouse sa tulong na rin ng volunteers mula sa private at public sectors. Well, nakita naman din yung operations natin going smoothly. At least yung AFP natin kahit paano tumutulong pa rin na nandito kami. We're under Joint Task Force NCR, no? Under ni Colonel Manuel Gonzales, Philippine Air Force, siya yung commander ng JTF-NCR. So, more or less, at least, from day on, until na kailangan ng DSWD, at least, we can provide more or less 100 personnel to help them for the relief operations, itong pag-repack ng mga relief goods natin. Dagdag pa ni Zamora, hindi na bago sa kanila ang ganitong relief ops dahil tuwing may kalamidad naman ay talagang nakikipagtulungan na sa kanila ang DSWD. Well, okay naman kasi noon pang other calamities, meron na tayong naitulong sa kanila and we are always offering our services para kita paano mapagaanan, makatulong tayo sa mga kababayan natin na medyo masalanta ng bagyo. Higit pa sa pagkain, gamot at iba pang relief goods, mga mensahe naman ng pagmamahal at pag-asa ang nais ihatid ni Dr. Rachel Santos at ng kaniyang grupo mula sa Pandi, Bulacan. Kaya't nananawagan ito na sana'y mas marami pang volunteers ang dumating at tumulong. Saan man nila dalhin to, we want to send the message that they should not lose hope, na nandito kami, kahit nandito sa Luzon, may mga tao na nagmamalasakit sa kanila doon sa Visayas. So, kasi natin sila ma-text, hindi natin masasenda ng message of hope. So this is our way of letting them know there are people who care for them. Ayon naman kay Sister Clemens ng Daughters of St. Paul, Pasay City, kahit ba hindi man sila personal na pumunta sa mga nasalanta, hangad nilang tugunan ang pangangailangan ng ating mga kababayan sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanilang oras at panahon para sa relief ops. We feel the need to respond to this call na magtulong dito sa operation na to. Naramdaman kasi namin yung kailangan ng parang ito, di ba, yung mga mansalanta sa Tacloban. So we feel that we have to be in solidarity with them. At least kung hindi man kami makapunta sa lugar nila, dito man lang sa pag-prepare ng mga packages para sa kanila. Masaya namang ibinahagi ni Briefing Officer Richard Rivera na na-maximize na ang air, land at sea forces ng bansa at naipadala na ang ilang mga relief goods sa Visayas. So far po, so good. Na-deliver na po yung ibang relief goods sa Villamor Air Base via C-130 aircraft. And some of the relief goods are being transported by Philippine Navy, by land, by the Philippine Army. So lahat po ng air assets, land at saka sea assets ng armed forces na maximize po sa relief operations for Leyte and Samar po. Nanawagan naman si Rivera sa mga nais pang mag-volunteer na tumungo lamang sa warehouse ng DSWD dito sa Pasay City upang mas mapaigting pa ang pagtulong sa ating mga kababayang nasalanta. Sa mga ginintuang puso na gusto mag-volunteer, pwede pa kayong pumunta dito sa Pasay DSWD Relief Center, likod po sa Kaap, 8 in the morning hanggang 8 p.m. Welcome po kayo dito. Magdala lang po ng extra t-shirt dahil talagang mapalaban kayo sa relief works, and then happy kayo pag umuwi kayo dahil ang fulfillment po sa pagtulong walang kabayaran po. Salamat.
Umabot na sa 3,000 ang volunteers mula nang magsimula itong relief ops at inaasahang dadagsa pa ang mga ito sa mga darating na araw. Gayong tuloy-tuloy lamang ang repacking, depende pa sa pangangailangan ng mga nasalanta. Sa bisa ng shifting na ipinatutupad ng ahensya, bukas ang hotline at tanggapan ng warehouse 24 oras para sa mga katanungan at sa mga nais. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ara Perez.